Hi Aries, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na tayo. Tingnan natin Aries kung ano yung mensahe sa'yo ng angel number. Okay, bunat lang tayo ng isa dito. So, ano yung mensahe sa'yo ng angel number mo? Self-love, okay? So, ito yung mensahe niya sa'yo, no? The foundation of all love is self-love, okay? Kumbaga, ang pinakapundasyon ng lahat ng pag-ibig ay yung dapat alam mo rin kung paano mamahalin yung sarili mo, okay? So, nakikita ko dito, tinutulak ka ng anghel mo na mag-practice ka na ingatan yung sarili mo, alagaan yung sarili mo, okay? So, nakikita ko rin dito na meron dito, the more kasi na iniingatan mo yung sarili mo at minamahal yung sarili mo, meron ditong parating na relasyon, okay? Pwede rin sabihin, kailangan muna matuto ka makipagrelasyon sa sarili mo para matagpuan mo yung tamang mamahalin mo, okay? Kasi once na marunong ka or alam mo kung paano mahalin yung sarili mo, alam mo din kung paano ingatan yung taong darating sa buhay mo, okay? So, meron ditong self-love, okay? So, tingnan pa natin dito sa card na to kung ano yung mensahe. Yan, pasensya ako, sinisipon. Give me the message for Aries. Ano yung mensahe sa'yo? Embrace solitude. So, maybe, ito na yung time para tanggapin mo lahat-lahat, ano, okay? Parang tanggapin mo lahat ng mga nangyayari, ay may hangganan, okay? So, nafe-feel ko dito, nandito ka sa moment na nagnanamnam or pwede rin nagninilay-nilay ka, okay? So, nakikitaan ko dito, andito ka muna sa moment na nag-iisa ka or pwede rin sabihin, iba sa inyo, pwedeng single ka, mahabang panahon, para kang in-isolate muna para makilala mo or para makita mo yung halaga mo, okay? So, nakikitaan ko dito yung pag-iisa mo, pero ganun pa ma'am, kahit nag-iisa ka dito, nakikitaan ko dito yung kapayapaan na nangyayari sa'yo, okay? So, nafe-feel ko dito na hanap mo yung harmony mo, okay? So, the power of humor. So, nakikitaan ko rin dito na kailangan mo ding maging masaya, okay? Or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na nagbibigay din ng saya, okay? Once na meron kang mga kasama sa grupo, sa bahay, or maging sa mga friends mo, okay? Isa ka sa mga taong nagbibigay ng saya. Pwedeng may mga katangian ka dito or pag-uugali na may taglay ka na nakakatawa or katangian mo na yun, ano? Yung bang tipo na hindi ka naman nagbibiro pero pag dumali ka, natatawa sila, okay? So, meron ka ditong sense of humor na gustong-gusto ng tao, lalo na sa'yo, okay? So, meron ditong yes, positive affirmation. So, nafe-feel ko dito, binibigyan ka dito or hinihikayat ka dito na panatilihin laging positibo. Halimbawa, pagising mo sa umaga, kailangan mo lagi ay maging positive or pwede rin sabihin na unang maiisip mo or unang bukas ng iyong bibig ay positive, okay? Kumbaga, for example, ano, pagising mo sa umaga, ang ibibigkas mo ay naway maging matagumpay ako sa maghapong ito or pwede rin maging maayos sa maghapon ko, maging masaya, mga ganun, ano. So, yun yung affirmation, ano. So, tinuturuan ka dito or tinutulak ka dito na every day, okay, kailangan mong meron kang mga binabanggit, laging positive, okay, nang sa ganun, positive yung darating sa buhay mo, okay. So, tingnan po natin dito, ano, kung ano pa yung mensahe. So, nakikita ko naman dito yung iba sa inyo, positive. Kasi yung Aries ay karamihan sa Aries ay mga positibo, okay? Sila yung tipo ng tao na kahit nadadapa ay tumatayo sila, okay? Hinahanapan nila ng positibo yung mga kabiguan na nangyayari sa buhay nila, okay? So, tingnan pa natin. Give me the message for Aries.
practice acceptance, ano. Pwede ring sabihin na tinutulak ka dito na tanggapin, ano, yung mga nangyayari or naganap ay kailangan ng i-let go, okay? Ay tinuturuan ka dito na tanggapin, okay, lahat ng mga nangyayari sa buhay. Pwede ring sabihin meron ka mga pinagdadaanan din, pwedeng merong mga taong naiinis or pwede rin meron kang kinaiinisan or meron kang nakaaway, okay? So, tinuturuan ka dito, no, na tanggapin lahat, okay? Or pwede rin sabihin, i-accept lang, then forgiveness, ano? Tinuturuan ka dito ng spirit guide mo na i-surrender mo kung nahihirapan ka, kung meron taong nakakagawa ng masama sa'yo, tinuturuan ka dito na pagpapatawad, okay? So, nakikitaan ko dito na tinuturuan ka ditong i-let go na yung mga hindi nakakabuti kasi ito din yung naglalak or nag-hold sa'yo sa mga negatibong emotion. So, tinuturuan ka dito na tanggapin ang mga nangyari at pakawalan ang mga hindi na dapat. Okay? So, tinuturuan kang maging ganito. Ito na yung nakikita ko. So, meron ditong finding balance between giving and receiving. So, pwede rin sabihin, tinuturuan ka dito maging balance ang lahat, ano. Yung bang tipo, halimbawa, sa isang relasyon, ano, hindi kasi balance sa isang relasyon na kung ikaw lamang yung give ng give or ikaw lang yung take ng take. So, tinuturuan ka din dito maging balance sa lahat, okay? Hindi lang lagi yung ikaw ang bigay na bigay. Kailangan din turuan mo yung sarili mo na maging konting, okay? Parang tuturuan mo yung sarili mo na maging konting damot din, ano? Kapag ang isang tao ay hindi nagbibigay sa'yo ng patas, ano? So, tinuturuan ka din dito magtiis or tiisin yung taong ito, okay? So, nakikitaan ko dito, kailangan mong maging balanse ang lahat, okay? So, nakikitaan ko dito na nire-renew ka or binibigyan ka ng mga bagong kaalaman kung paano mo mababalanse ang lahat, okay? So, nakikitaan ko dito kasi pag may given and receiving, dire-diretso yung flow. May bigayan, maayos yung samaan. Pero once na ang isang tao ay give ng give, doon na napuputol eh. Kasi hindi naikot. Kumbaga, sa pag-ikot, di ba, pag halimbawa, naikot siya, yan, naikot siya. Pag naikot, kumbaga, give and take lang. Pero once na huminto yung isa sa pagbibigay, harang na siya eh. Kung makikita mo, harang na. Pero once na nadiretso yung flow, give and take, paikot-ikot, nagbibigayan ng pareho. Pero once na yung isa na lang ang bumibigay, naka-stuck na, okay? So, hindi na masaya. Ito lang yung nakikita ko. So, meron ditong practice self-reflection. So, nakikitaan ko dito na tinuturuan ka ditong maging aware, okay? So, practice self-reflection kasi yung ating mga ginagawa, nagre-reflect sa atin. Kaya, tinuturuan ka ditong maging aware sa mga bibig kasi mong salita, sa mga sasabihin mo, okay? So, tinuturuan ka dito na kailangan mong ma-discover yung sarili mo, okay? So, nakikitaan ko dito yung pagpasok sa iyo ng grow or pwede rin growth or pwede rin pagmamatured. Parang tinataha ka dito na bigyan ka ng talino, pananaw, or pwede rin sabihin na maging aware sa mga bagay-bagay, maging sa mga emotion natin, at maging sa mga sasabihin natin, okay? Ito lang yung nakikita ko. So, meron ditong focus on your own growth. So, tinuturuan ka dito na mag-focus ka sa sarili mong paglago. So, nakikitaan ko dito, hindi mo kailangan lumago sa tulong ng iba, kundi kailangan ikaw mismo ang magturo sa sarili mo na lumago ka. Okay? So, nakikitaan ko dito yung self-awareness, self-discovery, and growth. Tulad din itong self-reflection, no? So, dito ka pumapasok sa growth or paglago or pwede rin sabihin pagmamatured. Parang hinuhubog ka. Okay? Ito lang yung nakikita ko. So, tingnan po natin dito. Give me the message. Meron ka ditong gratitude. So, nakikitaan ko dito na ipagpapasalamat mo yung mga blessing, ano, at maging sa mga kaalaman na natututunan mo, okay? Maging sa sarili mong paglago. So, meron dito self-confidence. Dahil dyan papasok yung confident, ano? Pwede rin sabihin, dito ka papunta.
meron ditong protect your feelings. So, nakikitaan ko rin dito na minsan kailangan din natin protektahan yung ating sarili. Para nang sa ganun, pag halimbawa, meron ng nagsasalita ng masakit sa atin, kailangan na nating iwasan yun para hindi na natin marinig yung mas masakit na sasabihin pa ng tao. Kasi tayo din lang yung maapektuhan, okay? Kung alam mong yung tao nito ay parang negatibo, ikaw na yung iiwas sa tao na to, okay? So, nakikitaan ko dito merong Year of the Snake. So, worry, pwede rin yung iba sa inyo nakakaramdam ka ng alalahanin or pwede rin sabihin, nag-aalala ka or meron kang mga pinoproblema. So, sinasabihan ka dito, natanggalan tong pag-aalala, no? Kumbaga, i-surrender mo, okay? Pwedeng i-accept mo na rin, pwede rin sabihin, kaya ka nag-aalala dahil hindi mo minsan matanggap yung mga nangyayari sa buhay mo, okay? So, may naman, i-accept and forgive, let go. Kapag hindi na maganda na yung nangyayari, moving on, okay? Ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.